May honorable mention ka ba na Nobel Prize? Ay, oo. Syempre yung kay si Dirac pala. Actually, direct na sabihin ko, wala ko. Yung Dirac equation, yung antimatter, mind blown talaga. Yung, dyan ako pinakaunang, isa pa yung nalagok sa akin, nabasa ko yung Nobel lecture ni Dirac. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat. Ako si Reggie. At ako naman si Philip. At kami mga Pinoy physicists. Nandito kami upang magbahagi ng kaalaman physics. So siguro hindi alam ng karamihan na may mga physicist pala tayo dito sa Pilipinas. Kaya dito sa podcast, mag-uusap kami ni Reggie ng physics at sa mga susunod na episode ay mag-iimbita din kami ng mga iba pang physicist para makilala nyo din sila. Sa kabanata na ito, gusto nating talakayin ay ang napaka-trending na topic ng Nobel Prize. So ang Nobel Prize sa 2023 ay ibinigay sa experimental methods sa attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. So yan, so sa kanila napunta yung Nobel Prize at ang award na ito ay naibigay kina sino yung mga pangalan, Philip? So yung mga nanalo ay sina Pierre Agostini, Ferenc Krauss at si Anne L. Huilier. Yung bibintalitaan mo ko na yung attosecond ay nagagamit sa research o may relation sa research na ginagawa mo. Kaya mo bang kami bigyan ng paliwanag kung ano yung attosecond pulses at paano? Bali yung ibig sabihin kasi ng attosecond na pulses or yung mga attosecond na lasers, ito yung mga lasers na kung saan yung mga wavelength nila ay sobrang maliliit na comparable siya or mas malaki lang ng onte sa size ng mga molecules. Ngayon, bakit important yung pag-develop ng mga ganitong klaseng light pulses or mga lasers? So yun ay dahil kung meron tayong mga molecules at gusto nating pag-aralan yung motion ng mga molecules, interaction ng mga molecules, yung time scales kasi kung saan nangyayari yung pag-interact ng mga molecules at yung paggalaw ng mga electron and so on, nasa attosecond yung time scales. So kung gusto natin malaman or mapag-aralan kung ano yung nagiging itsura nila habang nag-interact sila, kailangan natin ng mga light pulses na ganoong size din yung kaya. Kaya dapat attosecond din yung mga lasers. Tama ba yung nintindi ko? Kasi yung nakita ko sa Nobel Prize na announcement kanina, yung ang attosecond pala ay 10 to the minus 18. O yung nakita ko yung may 18 na zeros na sumusunod sa so anong wavelength na nag-stand sa ano na yun? 10 to the minus 18 seconds. So anong length ng light yung so wavelength divided by yung speed of light. So yung speed of light ay nasa 10 to the 8 from space or no. So yung tawag ay nasa extreme ultraviolet to soft X-ray region na mga wavelength. So maliliit siya. So nakaka-interact ka sa electrons nga kasi yung nakaka-probe ka ng ganong mga distance dahil yung wavelength niya ay nasa ganon din kaliliit. Yung photoionization ay shine ka ng laser sa molecule tapos ma-ionize mo siya ng electrons. Ganun ba? So start muna tayo sa simple atom muna. So isipin natin for example, meron tayong hydrogen atom. Hindi, helium na lang, helium. Merong isang proton sa nucleus, tapos dalawa pala. May dalawang proton sa nucleus tapos may dalawa kang electron. Ngayon, pag tama ng light doon sa helium, ma-absorb ng isang electron yung energy na galing sa light. Tapos kung naka-absorb siya ng enough na energy, parang masisipa yung electron. Tapos yung helium mo magiging positively charged. Ayun na siya. Ayos. Dadagdag ko na lang kasi itong mga basics naman medyo kaya ko din mag-share. Kaya sobrang special kasi ng process din ito, di ba? Kaya hindi pwedeng kahit anong laser lang ang pwedeng itutok mo mga electrons. May
pag may specific ka na laser na kung anong wavelength gaya ng attosecond, makaka-probe ka ng magkakaibang klase ng dynamics. Tapos yung energy kasi na required para masipa yung electron sa isang specific na atom or mga molecule, ano yun, characteristic yun ng isang molecule mismo. So kailangan meron tayong range ng mga attosecond na lasers para makarakterize yung mga different na ionization energy na kailangan. Magbabato ako ng weird na tanong. Kung yung electron yan, pwede mo paghahala ng ganyan. Anong sunod pa sa attosecond laser? May kasunod ba yun? Ano yung end to the point? Sa ngayon, wala. What are there? So ito yung pinaka maliliit na pulses na kaya gawin ngayon. Attosecond ang state of the art. Attosecond yung state of the art ngayon. And Ayun. very exciting field siya ngayon. Sobrang daming gumagawa nito. Tapos, kailangan sipagan mo talaga sa ginagawa mong research. Kasi kung hindi, baka maunahan ka. Oo, sobrang dami ding nag-research. Lalo competition may buong mundo eh. Yung ganda nung diagram na nakita ko kanina. Kasi yung, alam mo yung, una natutuwa ako kasi yung contrast nating dalawa bilang isang quantum mechanics specialist kasi ako naman ay gravity. Yung isang diagram kanina sa Nobel Prize. Yung gitna ay yung puso. Tapos yung kasi yung pulses na tumitibok yung puso at 1 second average. Yung attosecond naman, 10 to the minus 18 value may 1 over plus 10, 1, 18 na 0. Tapos sa kabilang spectrum niya naman ay yung scale ng universe. Sobrang sobrang interesting talaga siya na sobrang opposite yung mga ginagawa natin. Kasi actually yun na nga. At siguro kailangan natin may paliwanag kung sino yung Nobel Prize o ano yung tingin natin sa Nobel Prize. At ano yung kahalagahan nito bilang bilang sa atin mga scientists, ano yung sinisimbolo o ano siya atin. Mauna ka nang sumagot. Ay, ako ba? Sige. So historically kasi, kung tama yung pagkakaalala ko yung Nobel Prize ay dahil kay Alfred Nobel. So si Alfred Nobel, siya yung parang nag-invento ata nung dynamite or TNT. Tapos, nagkaroon ng misprint sa newspapers na biglang nasama yung pangalan niya sa obituary ng newspapers. Tapos nung nangyari yon, ang daming mga news article na lumabas sa kanya na ang sama niyang tao dahil sa invention niya na TNT, ganon. Tapos nung nakita niya yon, parang na-realize niya na kailangan niyang gumawa ng bago pang legacy na parang positive, para may positive legacy siya. So ayun, dineclare niya na yung interest na ma-earn ng wealth niya ay i-award sa mga tao na may biggest contributions sa physics, medicine, chemistry, at literature ata. Tapos yung Nobel Peace Prize ata medyo nahuli na yun. Parang nahuli yun eh. So yun yung history nun. So ikaw siguro, Reggie, ano ba yun para sa ating mga physicists? Yung ibig sabihin ng Nobel Prize. Sa akin ay mas philosophical magiging sagot ko. Kasi yung Nobel Prize, na-imagine ko na alam mo, tumatayo siya bilang representasyon ng mga scientists na gaya natin na hindi namin sa yung pinaka goal. So yung kagustuhan din natin kasi mga tao din ang mga scientists, yung kagustuhan na ma-recognize. Kasi yung Nobel Prize, ito yung pinaka prestigious na award sa physics o diba? Ito yung pwede sabihin, ito yung Oscars na scientist o ano bang pwede? Ano bang world champion? NBA world champion. NBA world champion scientist. Dota ako kung ano yung pinaka top award. Ito yung kind ng award na walang kahit sinong scientist ang tatanggi. So na-represent yung human side para sa atin. Maganda sa tingnan dahil dun, pati siyempre yung ina-awardan kasi ng Nobel Prize, yung mga trabaho talaga na ganun ko siya tingnan. So di ba? So siguro dagdagan ko din yung parang sinasabi mo na tungkol sa human side. Kasi siguro parang
as a physicist siguro, initially, yung naging drive naman siguro nung lahat ay yung curiosity nila para talaga matutunan. Oo, Pero syempre bilang mga tao, gusto din natin in some way ng recognition. At ayun din, yung Nobel Prize, isa din yung way na ma-recognize talaga yung mga tao na may very significant contributions. At dahil nga sa prestige ng award na yun, oo. pinapangarap din naman talaga ng lahat na manalo yun ng Nobel Prize. And hopefully nga sana magkaroon din ng Nobel Prize winner yung Pilipinas sa future. Kahit isang beses lang. Ilang error pa natin plus 50 years. Plus 50 years. Years. Kaya, Tagal-tagal pa. Nasa infancy stage pa lang tayo Oo. sa Pilipinas. ayos nga rin talaga yung sagot mo kasi hindi ko na emphasize nung sinabi ko. Saka syempre yung dadagdag ko lang, sa mga recognitions na yan, may kasamang Pera. Cent, ano, Nobel Prize, 1 million yun, hindi na magkakahalo. Yung mga awards naman, mga nakuha ko din dati, yung mga nagka-cash incentives na natulong din kasi Oo. siyempre naman, yun, Sama din yan. yung sa scientist ay tao na nabubuhay sa, yun nga, so normal na career din naman yung scientist nga na kailangan mo ng. Pero alam mo, feeling ko talaga sa Pilipinas, kailangan natin na parang para ma-expose talaga yung buong Pilipinas at yung general public sa mga ganitong klaseng scientific na mga achievements. Kailangan natin ng more na media coverage sa Pilipinas sa mga ganitong bagay. Kasi usually yung makikita mo sa media, pinapakita nga yung mga awards sa mga acting awards, mga Oscars, ganon. Well, well, good for them. Magandang achievements din naman yun. Ibig sabihin nun, magaling sila sa ginagawa nila. Pero bakit in terms of science, wala tayong parang ganoong klaseng media na coverage, na ganun ka-extensive na media coverage? Kukuha ko naman yung kuha ko yung puto mo, wala akong papalagan. Magiging ayos yun, no? Wala akong problema. So sa dinami-dami ng Nobel Prize, Reggie, ano sa tingin mo yung parang pinaka gusto mong Nobel Prize? Pinaka gusto. Sasagutin ko yung pinaka tumatak sa akin kasi talagang ito yung kasama sa pinaka Nobel Prize na nag-hook sa akin sa physics. Yung 2011 na in-award nila Adam Riess na tungkol sa supernovae, yung confirmation ng dark energy ng supernovae nung 1990s, late 1990s. Kasi yung background din, kasi ito yung first year student ako, nakapasok ko lang sa NIP. Dito nagsimula yung pagbabago nga ng buong mindset ko nga. Yung first year nga, pumunta tayo physics. Ano ba talaga do? Subject natin ng high school. Chill. Pagsa naman ng pumasa, bumagsak ako. Go sa late yung scores ko sa exam. Kasi yung, alam ko lang na ko sa Nobel Prize, nakita ko na dark energy yung binigyan ng award. Ano tong dark energy na ito? Tapos nagbasa ako doon, nakita ko yung, binasa ko yung Nobel lecture, nakita ko yung kasaysayan ng dark energy nga. Yung Nobel lecture, lahat ng Nobel Prize pala may mga Nobel lectures. Yung check yan. Tapos public naman yung audience ng Nobel lecture, so naiintindihan ng lahat. Ang ganda ng kasaysayan ng dark energy kasi mula Einstein equation. Sa Einstein kasi naglagay niya ng lambda pa dati. Tinanggal niya, tapos binalik nila dahil sa discovery nga ng dark energy. Tapos nilagyan nila ng quote, Einstein's biggest blunder. Though hindi ako nag-agree sa title na yun, totoo lang. Kasi bakit niya tinanggal? Bakit ni Einstein tinanggal? Kasi yung nilagay niya yung lambda ng una na yung lambda, yun yung cosmological constant ba yun na tinatawag? Yung nilagay niya na makapag-support ng static na universe. So kasi yun nga, kasi pag nilagay mo kasi yung lambda pala, mag-accelerate kasi yung mag-accelerate yung universe mo. So nung time kasi na yun, kasi yung mga 1920s, 1930s, so
hindi pa nga canon yung expansion ng universe, So, ba't mapapagalawin yung universe natin? Kasi pag nilagay mo yung lambda, gagalaw siya, Tas, ano pa, i-accelerate niya yung expansion ng universe. Hindi bumibilis pa yung paggalaw. So, ganun yung epekto niya. So, tinanggal siya ni Einstein. Kaso dahil nga dun sa yung observation ng dark energy, bale ang ibig sabihin nun kasi, may star ganito kalayo. Yung liwanag kasi ng star, yung brightness nila, sa mga astronomers, sinasabi niyan kung gaano kalayo yung isang star. Na supernova ay isang explode dying na star, tapos nag-burst talaga siya ng malakas na ilaw. Kasi yung magandang property niya kasi medyo constant tong malakas yung pagsabog. Kahit anong supernova yung tingnan mo, may constant yung liwanag na yun. So alam mo, kaya sila tinatawag na standard candles. Kasi yung nagsabi na dark energy siya, kasi tas alam mo na nag-expand yung universe, so lumalayo siya. So didilim ng konti kasi expect mo lumayo. Tapos yung pag mas malayo, mas madilim. Gaya ng mga ilaw. Kasi yung nangyari kasi sa supernova na observations. Bigay ka ng konting oras, tapos yung lumayo, mas dumilim siya than kesa dun sa prediction ng theory kung walang cosmic acceleration. Okay. Tapos hindi nila mapaliwanag itong phenomena na to maliban sa pag inad mo yung cosmic acceleration so hindi lang nag-expand, bumibilis pa yung pag-expand. Tapos yung paliwanag ng pagbilis na yun ay dark energy. Okay. Yun. Tapos yung nalaman ko yung 2011, sobrang kita mo gano'n excited. Talagang game changer sa akin tong pag-announce niyan. Kasi na-witness ko din siya nung estudyante pa ako. Tapos ngayon nagtatrabaho ako sa dark energy. Yung feel ko dark energy. Dito mo yung klase ng hila na yun. Talagang yung career ko ay sinape ng announcement na yun. Parang parang na-fulfill yung mga pangarap mo nung estudyante ka. Ngayon inaaral mo na siya. Tapos di ko na din alam kung ano sa. Pero alam mo yung pag naririnig ko yung word na dark energy, parang siya parang yung mga words na maririnig mo sa mga anime, mga powers na ginagamit ng mga kalaban, dark energy. Bakit dark yung tawag? Feeling ko na sa Yu-Gi-Oh! Dark dark. Basta na punto nila doon. Pero bakit dark energy yung tawag doon? Bakit siya dark? Kasi yung ibig sabihin ng dark ay hindi ka makakuha ng liwanag galing doon. Okay. Kasi lahat ng observation sa astronomy and cosmology, dati pa to kasi may gravitational waves na So tanggalin lahat ng observations natin dati kasi galing sa liwanag. So makakita galing dito, tingin ka sa langit, may ilaw doon, may between doon. Ayan, makukuha mo kung gaano siya kalayo, makukuha mo kung paano siya gumagalaw at umiikot. Tapos tingnan mo lahat, ganyan. So galing sa ilaw lahat. Tapos itong energy ay hindi siya bibigay ng ilaw. Alam natin na nandyan siya dahil yun nga, yung pinapabilis niya yung pagdilim nitong mga namamatay na between na tinatawag na super. Wait, so babalikan ko lang yung nabanggit mo kanina, may gravitational waves na ngayon. So ibig sabihin ba, pwede tayong makahanap ng signatures ng dark energy gamit yung gravitational waves? Oo, pwede. Pwede. Tapos yung isang malaking topic din sa cosmology kasi may calculate yung gaano kabilis yung pag-expand ng universe gamit ng gravitational waves kasi may isa pang debate ngayon na tinatawag na Hubble tension. Na layo yung Hubble tension, ang ibig sabihin lang na i-debate sa dalawang malaking experimental methods sa cosmology. Yung isa ay gamit ng cosmic microwave background, ang nag-observe ng liwanag halos galing sa Big Bang. So ganun kalayo. Tapos yung isa naman ay ang ginagamit ay mga supernovae, yung mas malalapit lang na mga cosmological objects. Okay. Nandiyan yung debate nila. Yung gravitational waves, so ginagamit siya. Kasi may dalawang magkaibang sagot sila. Tapos yung sa mga nag-statistics, yung dalawang sagot kasi nila, magkalayo ng mga 4 o 5 sigma. So,
Tapos nandiyan na siya ng mga mga 7, 8 years old na 'tong Hubble tension. So alam mo yun, naghihintay sana na resolve ng gravitational waves. Balit ang tanong, ano yung Hubble constant sagot ng gravitational waves? May mga estimate kaso ngayon mababa pa yung precision. So may expect mo na ginagamit niya o hinahanda ng paano siya gamitin din na mas maging precise na makasagot siya ng mga tanong natin sa cosmology. Ililipat ko naman sa'yo. Ikaw naman bahagi mo kung ano yung may paborito ko bang Nobel Prize na panalo o award? Well, Nagbago ng career mo gaya nung akin. Kahit ano. Hindi ko alam kung masasabi ko siyang paborito. Pero ano kasi, noong 2012 ata 'di ba in-announce yung discovery ng Higgs boson. Oo. Kasi nung bata pa ako, mahilig ako manood ng mga documentaries sa Discovery Channel, sa National Geographic. Tapos every time na may makikita akong parang documentary doon, hina-hype up nila yung Higgs boson, tinatawag nila na God particle. So parang buong childhood ko, parang na-curious ako sa pangalan. Bakit ba to God particle? Ano ba tong ibig sabihin nito? Ganun. May buong libro pa yan eh. Oo. The particle. Tapos ayun, nung na-announce siya, very parang yung childhood mo, nakita mo, nung medyo tumanda ka, nakita mo yung parang hina-hype up nila dati na Pero particle physics siya. So hindi ko talaga alam kung ano yung nangyayari doon sa Higgs boson, yung field mismo ng Higgs boson kasi hindi ako nag-aral talaga ng particle physics. Yung nagbibigay ng mass sa lahat ng particles. Parang weird kasi yung idea na ano ba yung ibig sabihin nun? Siya yung nagbibigay ng mass sa lahat ng particles. Paano niya binibigay? So, hindi ko din feel kasi gusto ko yung naalala ko yung illustration dito sa textbook ni Griffiths, Elementary Particle Physics. Kung nagbabasa na may bola si Higgs tapos may mga pinapasa. Yung parang sa boat, ba? Example na sa boat tayo. Nandun ka sa isang boat, nandito ako sa isang boat, tapos ipapasa ko yung bola, tapos biglang lalayo tayo ng lalayo. Ganun ba yun? Alas magkakamask ka. Hindi ko din Kaso, naalala ko din malaking thing din yan. Malaking thing yan kasi gumagana naman yung particle physics na. Gumagana din naman quantum mechanics kahit wala yung mga missing piece. Sa utak ng lahat ng mga physicists, nandyan yung maulang na yan, last piece pa. Tapos kinumpleto niyan yung standard model of particle physics. So, laking swag niya. So siguro kung may viewers tayo na interested talaga malaman kung ano yung ibig sabihin ng Higgs boson at mga ganon. Meron tayong Pinoy din na theoretical physicist na siya yung point person ng Philippines para sa CERN na collaboration. So siya ay si Marvin Flores, colleague din namin ni Reggie. So kung gusto niyong invite namin siya dito sa podcast para mag-explain ng particle physics at kung ano yung ginagawa nila sa CERN, ano yung role ng Pilipinas sa CERN collaboration, mag-comment kayo. Mas magaling magpaliwanag yan si Marvin. Magaling yun si... Sobrang galing yan magpaliwanag. Rockstar yan eh. Wow, baw na lang talaga tayo. Sige, tuloy natin. Honorable mention, teka lang, bago tayo pumunta sa last point. Sige. May honorable mention ka ba na Nobel Prize? Oo, syempre yung kay actually, hindi ko alam kung ano yung Nobel Prize ni Pauli. Tungkol ba yun sa sa Dirac? Si Dirac pala. Actually, Dirac na sabihin ko, wala mo. Yung Dirac equation, yung antimatter, mind blown talaga. Yung, dyan ako pinakaunang, isa pa yung nalagok sa akin, nabasa ko yung Nobel lecture ni Dirac at binasa ko yung libro ni Dirac sa quantum mechanics. Paano siya mag-isip. Talaga, napunta ako sa College of Science Library. Kita ko ang libro niya. Das talaga. Tingnan ko paano siya mag-isip, paano siya mag-notations. Invento niya yung mga Dirac bracket notations. Grabe. Agagawa niya sa mga estudyante, agagawa ni Dirac yan. Tapos madaming lore tungkol sa kanya. Di ba yung paano mo nakuha yung prediction
ng positron gamit Oh. ng math. Ang Oh. time na yun, dito ka sa 1920s, ibang klase. Talagang binild niya lang galing sa symmetry kasi gusto niya maging nakuha niya yung Clyde-Gordon equation. Ano na yun. Nauna So, yung Gordon. second order ka sa time derivatives. So, may problema ka sa cascading to negative energies. Ang ginawa niya, Tapos actually, yung idea kasi sobrang simple lang. Yung discovery ng yung prediction ng antimatter, ng positron. Sobrang simple lang yung pinanggalingan nun. Sinolve lang ni Dirac yung square root ng isang equation. Nung nasolve niya yung square root ng equation na yun, ayun, biglang may antimatter na. Sobrang mind-blowing na ganun kasimple. Observe, di ba? Sa bubble chain, create ka ng electron. Hindi pwedeng isa lang kasi ma-violate yung conservation ng charge. So may positron palagi ng opposite charge. Mukhang simple tapos grabe yung effects. Yun yung beauty ng theoretical physics. Sige. So kung may mag-embody ng theoretical physics, iniisip ko na ito yun yung Dirac equation. Oo, Dirac equation talaga. Mind-blowing equation. Positron, how from symmetry. Ito kasi yung nag-embody nga ng paano natin gusto yung maging universe. Hindi necessarily ganun yung universe. Siguro gusto natin mga physicists, nakukuha mo siya gamit ng math. Alam mo, may magandang dyan, si Dr. Sarmago, dati nung mga freshie kami. May maganda siyang explanation kung ano ba talaga yung ginagawa ng mga physicists. So sabi niya, yung ginagawa ng mga physicists, we look for symmetries and find for invariances. Ganun lang, which is, totoo naman, lahat ng ginagawa natin ay about sa symmetries, time symmetry, charge symmetry, parity symmetry, at combination ng mga yun. Tapos dapat may mga values na hindi nagbabago kahit na dahil sa mga symmetries na yun. Yung mga theories ay overall, pati mga equations natin talagang may symmetry, di ba? May nag-violate ng symmetry, doon nagsimula ako. Medyo maghanap na research problem mo. May nawawalan symmetry. May nawalang symmetry. Ano yung pwedeng makakabalik ng symmetry dito? Gagawa ka na ng mga theories mo. Although siguro may asterisk naman tungkol dyan sa yung ganyang viewpoint. Saka na lang natin so magbahagi tayo ng mga tingin nating klase ng research na bibigay ng automatic na Nobel Prize. So share natin yung mga nasa field natin. Sa akin ay yung talagang pinaka-field ko na ay dark energy. So since yung discovery ng dark energy, so yung dark energy surrogates yung hindi natin alam kung hindi natin alam na hindi siya maliwanag na nagpapabilis ng expansion ng universe. Mapaliwanag natin ng expansion na to sa mga sunod pang episode. So ito ang dark energy. Kung may magpaliwanag nito gamit ng theory, ay tingin ko ito ay matic. Matic yan. Ito naman. Siguro sa quantum mechanics, parang lang, simple na math problem, isolve mo yung wave function ng helium. Kasi yung nasa-solve lang naman yung di ba, yung hydrogen. Kasi meron ka lang isang proton tapos may isang electron. So madali lang siya gawin. May Coulomb force ka lang between sa dalawang yun. Pero kung meron ka ng helium, dalawa na yung electron mo, tatlo na sila. Siguro tritium. Kasi tritium tuloy na yung pangatlo. Lithium. Ay, lithium. Lithium. Kasi yung helium, alam ko may isang buong libro, si Hans Bethe, na ang ginagawa niya lang is solve yung helium gamit ng magkakaibang approximation. Okay. Hindi, I mean closed form talaga ng exact. Nagets ka, no? Yung exact. Matic, hindi mo mahirap i-solve yun. Kung may exact ka nga, ay pwede ka pa ng mga limits ron na madami, kahit anong limits. Tapos pwede mo i-check ang predictions. Maging ibang klase yun na game changer. Kasi yung hydrogen na nakuha exactly, di ba?
Oo. Tapos pwede mo tukunin with the Schrodinger, Klein-Gordon o Dirac equation. Bali, choose your fighter na lang. Oo. But, Tapos siguro ano din, isa pa siguro yung yung problem sa time in quantum mechanics. So yung problem na yun, since birth pa ng quantum mechanics, problem yung time. Yung problem of time in quantum mechanics, madami siyang aspects. And yung isang aspect na may mga maraming experiments at theory na ginagawa ngayon ay yung tunneling time. And siguro kung may group na makagawa ng experiment or theory talaga na mako-convince yung lahat ng tao, siguro maging possible na maging candidate siya. Kasi sa buong history ng Nobel Prize, wala pang nananalo sa topic ng time. May malaking implications kasi yung pagbago ng treatment ng time sa quantum mechanics. May mga ideas kasi ngayon na siguro hindi pwedeng makomplete yung theory ng quantum gravity kasi magkakaiba yung treatment ng time sa quantum mechanics at sa general relativity. Ganun. yung isang notion nga doon, alam ko, either isa sa dalawa yung babaguhin mo. Kaso ngayon tong dalawa eh. Gusto mag-give-in dyan. Mabigat yung dalawang yan, relativity, quantum mechanics. Dadagdag ko yung dark matter, direct detection ng dark matter experiment, o confirmation gamit ng kahit anong probes. Kasi dark matter ay ibang bagay ito sa dark energy kasi alam din natin nag-exist. Yung dark matter, iba pa yun sa antimatter? Or Doon ka lang ka term na iba ata. Parang yung antimatter ay antiparticles. Parang mga antiparticles, ganun. Halimbawa, isang manifestation niya kasi may galaxy na umikot ng galaxy, tas may mga pieces yan. Diba sa mga dulo niyan may mga solar system o kung ano man, so umiikot din. Tapos yung symbol kasi yan ng manifestation ng dark matter, ino-hold na yung buong galaxy nang hindi maglipadan yung mga pyesa niya, ganun. So alam natin na nandiyan siya. Tapos madaming probes na nagko-confirm din ito. Kaso yung direct detection niya nga, susubukan siyang hanapin sa CERN, sa iba pang nagagamit din ng ibang experimental probes. Ay, nakalimutan pala natin banggitin. Isa pang matik na Nobel Prize, yung room temperature superconductor. So ito yung holy grail talaga ito, kaya medyo may pressure kung sino yung experimentally confirm nito kasi yung boxing match to kasi yung sa LK99, di ba, pag propose ka boxing match ka sa buong mundo may disprove na nakita ko kasi holy grail talaga Parang every year may nagkiklaim na na-discover nila yung room temperature superconductor tapos nasisira na lang yung reputation nila. So yun talaga, diba? Yung superconductor kasi may kuryente ka lang na mag-flow, hindi siya mawawala kailan. So yun yung pinaka-idea. Madami pang epekto. Kasi yun yung pinaka-basic kasi isipin nyo lang saan pwede gamitin yun, bala may kuryente ka lang na di mauubos. Kasi nagagawa kasi sa mabababang, sa malalamig lang, talaga sobrang lalamig. Mga close to, di ba? Close to absolute zero. Yung negative, mga negative 270 Celsius. May high temperature supercon na mas mataas na yung mga temperatures nila, mga 90. Kaso room temperature, mahirap talaga yun. Para sa mga curious, no? Bakit ba naiisip ng mga physicists na possible yung room temperature superconductor? So yung reason doon ay wala naman kasi sa theory na parang nagpo-prohibit ng existence nito. So dahil wala namang theory or wala sa mathematics ng buong formalism na pinoprohibit yung existence nito, so siguro nag-i-exist ito, kailangan lang talaga nating hanapin. So ayun, madaming pera na ini-invest para hanapin yung material na yan. So sa interpretation ng quantum mechanics, resolve mo to experimentally? Tsaka yung din siguro, yung wave function collapse.
Yung last year na Nobel Prize tungkol naman sa entanglement din nga. Kaya nandun pa din yung yung interpretation, yung issue, yan wave function collapse problem. So yan mathematic. So wrap up na natin. So yun lang siguro for today para sa discussion ng mga Nobel Prize sa physics. Yung sunod na kabanata, siguro balikan natin yung tuloy natin sa attosecond, papunta naman tayo sa tunneling time.